Amen! Isa nga pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen! Pakibati naman po ang inyong mga katabi sa kaliwat kanan. Ang pogi at ang ganda mo ngayon Praise God. Ayan. So welcome po sa ating night of prayer at sa ating mga taga-subaybay po online. Ayan. Purihin ang Panginoon. Sobrang nakaka-bless yung ating pag-awit. Ano po? And then sa opening prayer, grabe, super anointed talaga si Sister May. No, I'm so blessed sa buhay niya palagi. And before po tayo mag-proceed sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, I just want to share of this a short message lang po, no? Habang ako'y nanonood sa social media, may nakita kong bata na kumakatok sa bintana ng kotse at pinapipili siya ng kaldero. Amen. Yung isang kaldero, may laman po yun na siguro worth 5,000 and then yung sa kabila, laruan. Nung pinili niya po yung isang kaldero na may lamang pera, no? Parang iniisip nung lalaki sa kotse na, kailangan mo ba talaga yan? Pagkain na lang, mga ganun. Sabi ng bata, malaki po kasing halaga ito at maitutulong sa aking pamilya. Gusto ko po malaman ninyo mga kapatid, sa murang edad ng batang yun, alam na niya yung kanyang pangangailangan. Amen? Sa buhay po natin bilang mananampalataya, alam po natin kung ano po ang ating mga pangangailangan. Amen po ba? At sa gabing ito, umaasa po tayo ng lahat ng ating mga prayer, petitions, or requests ay sasagutin ng Panginoon. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon pa lamang, O Diyos, ay tinatanggap na namin ang katagumpayan ng gawain ito. Alam po namin, Panginoon, na kahit hindi pa nag-uumpisa ang aming pagsasagawa ng aming mga aktibidad sa gabing ito, ay alam namin na kasama na namin ang iyong banal na presensya. At alam namin, O Diyos, na nararamdaman namin ang tunay na pagkilos mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa bawat naririto at maging sa aming mga kapatid, sa mga kanilang tahanan na sumasubaybay po sa iyong gawain. Ay Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. Marami pong salamat. Wala pong may tataas sa pulpitong ito kung hindi ko lamang aming Panginoong Kristo. Tunay na ikaw ay tapat, matuwid, at dakilang Diyos sa aming mga buhay. Marami po salamat in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Makibukas po tayo. Hallelujah sa Daniel chapter 9, verse 12 to 14. Hallelujah. Sabi po dito sa verse 12 ng Daniel chapter 9, tinupad ninyo ang inyong sinabi sa amin at sa aming mga pinuno na kami inyong parurusahan dahil sa aming pagkakasala. Sapagkat sa buong daigdig ay wala pang nangyaring tulad na dinanas ng Jerusalem. Verse 13, tulad ng nasusulat sa kautusan ni Moises, naranasan namin ang kapahamakang ito, gayunman, Yahweh aming Diyos na walang kaming ginawa upang maglubag ang inyong kalooban, hindi rin namin tinalikuran ang aming kasamaan, ni kinilala ang katotohanan ng inyong ipinapahayag. Kaya pinarurusahan ninyo kami dahil sa aming pagsuway sapagkat kayo, O Yahweh, aming Diyos ay matuwid sa lahat ng inyong gawa. Amen. Dito po, pinapakita ng ating propeta na si Prophet Daniel na yung pagsuway at pagkakasala ng tao. Ito po ang bayan ng Israel. Amen. Ang mga Jewish people na po ang piniling bayan ng Diyos. Dito pa lamang makikita niyo na yung karakter ni Daniel ay sobrang humble. Hindi niya inaari na siya po ay porket propeta ay hindi na siya counted doon sa pagkakasala ng kanyang bayan, ng ating Panginoon. Sabi niya doon, kami. Lagi niya pong sinasabi, kami. Hindi po sila. Amen? Ang laging gusto iparating ng Panginoon sa atin na kahit tayo po'y tumatayo sa pulpitong ito, huwag po natin ihiwalay ang ating mga sarili. Sapagkat lahat po tayo ay walang kapakinabangan sa harapan ng Panginoon. At bibigyan ko po ng titulo, ang ating pag-aaral ay pinamagatang preparing or preparation for the righteous prayer. No po? Ito po'y paghahanda sa matuwid na kaparaanan ng pananalangin. Kung mababasa po natin dito sa Daniel chapter 9, verse 1 to 19, si Propeta Daniel po ay nananalangin upang humingi ng patnubay, pag-amin sa kasalanan, paghingi ng kapatawaran dahil sa pagsuway ng mga Hudyo,
at panalangin na paggabay sa matuwid na kaparaanan ng Diyos. Amen? Napaka-importante po ba sa buhay ng isang mananampalataya ang paggabay na matuwid na pananalangin? Amen? Minsan po kasi tayo, nagpipray tayo na hindi po natin alam paano i-align yung ating pananalangin. Kaya po sa night of prayer ay napaka-importante na kahit po tayo nandito ngayon, nag-a-attend every Friday, dapat nagkakaroon po ng development yung ating prayer life. Huwag po tayong umasa sa mga lagi na a-assign dito. Tandaan niyo po mga kabataan, po sa ating mga kapatid, maging sa online, na meron din po kayong pagkakataon na kayo naman po ang mananalangin po dito. Amen? At alam ng Diyos ang puso ng bawat isa, sabi dun sa awit. Alam ng Diyos ang puso natin, ang ating isip. Kaya lahat ng bagay na ating dapat ginagawa ay humihingi ng kaparaanan ng patnubay ng Diyos parang ating buhay pananalangin ay dapat tama. Amen? So makikita natin dito yung word ng pagsuway. Actually, yung sinasabi ni Daniel ng pagsuway sa kautusan, no po, alam na natin yung story, no? Nung sa kapanahunan ng mga propeta, ay dito pumasok yung malupit na pagpaparanas ng parusa ng Diyos. Nang sinasabi sa verse 12, hindi pa ito nadanas ng ibang bansa. Bulkos doon pa lamang sa Jerusalem. Ibig sabihin, kung aaralin natin ang Book of Prophets, actually, even mga anak nila, kinakain na diyan, sobrang kagutuman. No po? Ang Book of Prophets ay pagpapakita sa mga darating na panahon na mangyayari. Kung di po tayo handa, prepared para manalangin, anong panlaban natin sa buhay? Amen? Sabi po dito sa bilang, Numbers, hindi po nailagay, sa bilang 15:16, magkaroon lamang kayo ng iisang kautusan. Kautusan which is ito yung 10 Commandments po na ibinigay ng Panginoong Diyos kay Yahweh, ay kay Moises. At tuntuning susundin. Yung tuntuning, ito po yung paghahandog ng mga hayop para sa kakapatawad ng kasalanan. Ngunit sino ba mga tinutukoy na tao dito? Sabi doon, ulitin ko po, magkaroon lamang kayo ng iisang kautusan at tuntuning susundin ng lahat, maging Israelita o dayuhan. Meaning to say, dito pa lamang sa lumang tipan, ipinapakita na ng Diyos yung kanyang pagiging matuwid. Sinasabi ng Roma chapter 1 verse 16 sa bagong tipan, no po, hindi ko ikinahiya ang pagbabahagi ng mabuting balita sapagkat dito nakasalalay ang buhay maging Hudyo man o Hintil. No po, baka po kasi ang ilan, ang kanilang pagkakalama sa bagong tipan lang nagkaroon ng kapayapaan o pagkakaranas ng habag, no po, ng pagpapala ang Diyos. Hindi po. Even the Old Testament, tinuturuan na ng Diyos, pero dapat nauuna ang bayang pinili. At yung mga dayo o bayan o kumbaga pumupunta sa Israel, ay dapat turuan sila. Sa madaling salita, ang pinili ng Diyos ay dapat ay good example. Pero nakakalungkot, kung sino pa yung piniling bayan, sila pa po yung sumuway sa utos ng Diyos. Amen? Kaya pagpapakita dito na batay sa ating tema for this month of May, the Christ is righteousness is the answer, redeeming of our nation. Kasi makita natin dito yung matuwid na pagtutubos ng Diyos. Dahil ibinigay dapat dun sa piniling bayan na pagpapakita ng kabutihan, ng pantay na paghatol ng Diyos sa lahat, ay hindi nagawa ng mga Hudyo. Tama? Kaya sa kapanahunan po natin ito, paano po natin bibigyan ng hustisya ang matuwid na paghatol ng Diyos? At yun po ang maganda sa ating pag-aaral sa gabing ito, na sa pamaraan ng pananalangin, doon natin makikita yung mga pagbabago sa ating mga buhay bilang isang preparadong Kristiyano sa pananalangin. Amen? Sa Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 7, para praising na lang, kukwento na lang natin. Dapat sundin ninyo ang utos ni Yahweh ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Amen? Sinabi po diyan sa mga Hudyo. Pero ay sad to say talagang itong mga Israelites ay pasaway po talaga. Kaya pinahintulot ng Diyos ang bayan ng Israel ay puksain, wasakin, at ibagsak ang malupit na parusa. Amen? Our concerning today, sa buhay po natin, sa panahon natin, kung titingnan po ninyo ang social media, ang dami na pong nangyayari kasamaan. Mga aksidente,
Amen? Ano niyo yung nangyari sa NAIA Terminal noong May 4? Hindi naman natin talaga alam kung kailan ang buhay ng tao. Maging dun sa edad na 4 years old, maging dun sa edad na 29 years old, out of knowing, di nila alam kung, di ba, aakyat lang yung tatay sa escalator papuntang aeroplano, may narinig siyang lagabog. Pagbalik niya, kaya pala di na nagre-reply yung asawa, duguan na pala. At ang pinakamakasaklap dito, hindi na makilala yung anak niya sa ilalim ng kotse. Durog ko. Dahil payatot lang yung bata eh. Mga anak ko sa pananampalataya, mga kapatid, mga magulang ko po, gano'n tayo kahanda? Nananalangin pa ba tayo sa araw-araw? Nung mapanood ko po yung video na yan, 2:30 in the morning, nagising ako, nanalangin ako sa Panginoon. Inisip ko yung mga anak ko, Lord, huwag niyo pahintulutan. Maging ako man o maging ang pamilya ko ay mapahamak sa hindi ng asahang pagkakataon. Kaya declare in the name of Jesus, sa buong pamilya ng ating, maging sa jail family, maging saan pa man, na nakakabasa ng posting ko, tandaan niyo mga anak, gamitin po ninyo ang social media sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi ako nagsasawa mag-posting ng mga verses. Kesa naman mag-update tayo ng mga ibang nag-update na reels. Mag-update tayo ng Word of God. Mas importante po yan. Amen? Bakit nagkaroon ng pagpaparusa? Dahil ang tao wala nang takot sa Diyos. Darating daw po ang kapanahunan na sinasabi ni Pablo kay Timoteo, wala nang taong makikinig ng salita ng Panginoon. Ang pakikinggan na lang nila, yung gusto lang po nilang marinig. Kaya napapanahon na po tayo. Nakahanda kayo mga anak. Kayo po yung mga bagong henerasyon. Noong araw, nandyan din po ako nakaupo eh. Babalikan ko lang yung April 2011 na nag-preach si Sister May regarding sa how to overcome the temptation. Hindi ko yan makakalimutan. Diyan ko sinuko ang lahat sa Panginoon. Umiyak ako dito, nilehans ako, binigay ko sa Panginoon ang aking buhay. Nandiyan sila Sister Angie, nandiyan sila Brother Joel, sila Sister Nay. Kayo po mga saksi ng aking pagkilala sa Panginoon. Hallelujah. At sa panambahang ito, hallelujah, dito ako nag-umpisa para magkumilala sa Panginoon at magkaroon ng tunay na pagkatakot. Hallelujah. Isang malaking bansang binigyan ng kahihiyan ng Diyos sa kabila ng pagsasagawa nito ng mga himala at kababalaghan. Amen? Ang daming kababalaghan. Himala ang ginawa ng Panginoon. Binigyan sila ng makakain, tubig, nagtagumpay sa bawat bansa kanilang pupuntahan. And yet, nagkaroon pa rin ng pagsuway sa Diyos. Hindi mapipigilan ng lahat ng bagay. Kaya po tayo naghahanda para po tayo yung maging sa anumang atake at hamon ng buhay. Hindi po tayo mawawala ng pag-asa. Hindi tayo tutumba sa anumang klase ng bagyo. Amen? Dahil merong Diyos sa ating mga buhay. At sa inyong murang edad, nakakilala kayo sa Panginoon. Hallelujah. Malaki ang plano ng Diyos sa inyong mga buhay. Amen? Palapatin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi po dito, sa Daniel 9:12, ulitin ko po, tinupad ninyo ang inyong sinabi. Doon pa lang sa word na yon, alam na ng Diyos kung ano po ang kanyang gagawin. Kaya lagi po tayong humihingi ng patnubay. Kasi bago pa man natin gawin o isipin, sabi ng awit kanina, alam nga niya ang puso't isip po natin. Sinasaliksik ng Diyos ang bawat ating gagawin. Jeremiah 17:10. Siya ang sumasaliksik sa isip at puso ng tao. At kanyang patnubayan at kanyang pagpapalain. Ano man ang nais nito. Kaya kung ano man po ang puso at isip natin, at sa gabing ito, sa ating pananalangin, dapat po tama. Amen? Dapat lagi tama ang ating ginagawa. Sabi po dito, sa Roma chapter 6 verse 1 to 7, para praising na lang po, mga support verses na lang siya. Preparing for a righteous prayer involves aligning your heart and mind with God's will and values, seeking guidance from Scripture, and practicing a lifestyle righteousness. This includes confessing sins, praying with faith and persistence, and seeking to understand and live according to God's Word. Ito po yung objective natin sa ating title, no po, preparing for a righteous prayer. Na ang ating layunin, no po, i-align yung ating puso, ang ating isip doon sa kaparaanan ng Panginoon.
Amen? Sino po dito nananalangin? No po ako, aminin ko minsan. Nananalangin nandito, pero ang isip nasa labas. Amen? Sabi nila, physical presence, but totally, ano ba? Yung pag-iisip is is not presence. Kumbaga wala dito. Amen? Tanong mo yung katabi mo, nandito ba ngayon ang iyong pag-iisip? Amen! Hallelujah! Dapat yung presensya na hindi lamang yung physical na nandito, kundi ang puso't isip. Amen? Sa lahat ng mga kapatid natin, sana, yung hindi pa natin nakakasama sa pananalangin, dapat nandito. Tama? Na kahit gaano pa karami ang ating mga responsibilidad sa ating mga personal na buhay, kailangan ng panambahan ng mga manggagawang nananalangin. Sama-sama po tayo. Amen? Huwag na tayo mag-mention. Di ba? We are accountable for this matter. Lahat po tayo, bilang lingkod ng Panginoon. Lahat ng kumikilala sa Diyos, dapat nananalangin. Amen? Excuses na lang, no po? Kung talagang hindi makakapunta, pwede online. Pero kung pwede naman, no? Lalakad na lang, kalapit-lapit. Di po? Bigyan natin ng pagkakataon na manalangin. Amen? Kasi hindi natin alam anong pwedeng mangyari. Suportahan po natin ang lahat ng mga aktibidad sa church na ito. No po? Lagi tayo ini-encourage, minomotivate ng ating mga nanay, mga tatay sa pananampalataya. Amen? Kaya kayo mga kabataan, huwag kayong magsawa sa pag-attend ng mga ganitong gawain sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Number 1, sabi dito, here's a breakdown of how to prepare for a righteous prayer. Papasok na po tayo sa puntos po. Ito po yung mga breakdown. Number 1, understand the importance of righteousness. Kaunawaan sa importansya kung ano daw po ang ibig sabihin ng pagiging isang matuwid. No po? Sabi po dito, James chapter 5, verse 1 to 16, James 5, chapter Santiago 5:16. Hallelujah. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ito po yung pag-uusap tungkol sa kaparaanan ng matuwid na pamumuhay. Kaya sinasabi ni Santiago, no po, kumausap daw po tayo ng kapwa natin. Baka po kasi ang isa sa atin ay hindi po natin alam kung ano po yung matuwid na kaparaanan ng Diyos. So pinapakita po dito yung pagkakaroon natin ng care, no po, pagmamalasakit sa kapwa mananampalataya. Amen? Na bago tayo dapat magkaroon ng care sa mga hindi mananampalataya, dapat doon muna sa mga kapatid natin. Amen? Sabi nga po dito, a genuine love founded by God's love. And a genuine Christian is founded by love. Kalahat ng ating mga ginagawa, dapat may pag-ibig, may pagmamahal. Sabi po ng kakilala ko, hindi natin pwedeng tuwirin yan eh. Hayaan na lang natin ang banal na espiritu ng Diyos. Totoo po yan. Hindi ko po minamali. Pero sabi din ng Bible, ng Biblia, sa Galatians chapter 6, verse 1 to 3 to 4 to 5, yung 1, sabi doon, kung sino man kinasihan ng banal na espiritu ng Diyos, tumulong ka sa pagtutuwid sa iyong kapatid. Punta din dun sa sa verse 3, tingnan mo din mo ng iyong sarili, pagkaingatan mo, baka ikaw naman ang natutukso. Meaning to say, yung ating kaparaanan ng pagtutuwid, dapat may pagmamahal. Minsan po kasi, dinadaan sa porket may sama ng loob, mapakita lang na kung love siya. Hindi po. Dapat po ang tunay na Kristiyano, may tunay na pagmamahal. At yun ay pundasyon ng pagmamahal ng Diyos sa buhay niya. Amen? So yung yung pagkakaroon ng kaunawaan sa matuwid na pamumuhay, syempre kailangan mo ng tulong. Lalo-lalo na po sa mga kapatid nating sila ate, na po yung mga pinuno, mga nakakatandang pinuno ng iglesia. Sila po yung lalapitan natin, hingihan po natin ng advice. Amen? Natutuwa ako kay Harvey, pumunta sa bahay at nanghingi ng advice. Diba, Harvey, sorry ako na-mention na, pero purihin ng Diyos sa buhay mo. Kitang-kita sa puso ng bata yung kababahang loob. Ang dami niyang struggle sa buhay. At natutuwa ko sa batang ito na kahit na siya yung may ganyang karamdaman, pero hindi yun ang dahilan para siya ay manghina sa paglilingkod sa Panginoon. In-encourage, motivate ko ang bata.
Dahil dumating sa punto, sino bang hindi mawawalan? Tao pa din tayo, nawawalan minsan tayo ng lakas at pag-asa. Amen? Hindi porket, sabi nga, kompleto ang ating pangangatawan, malakas na tayo. Ang sabi ng Bible, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 11 and 12, mag-ingat ka, nakakala mo, ikaw ay nakatayo, ikaw'y mabubuwal. May pagkakataon na tayo mabubuwal. Alam ng mga kapatid ko, alam ni Sister Nate, nagka-burnout ako. Sunod-sunod ang mga pagsubok sa akin. Hindi ko alam paano i-manage. Pero salamat, humingi ako ng advice. Ano po ang dapat kong gawin? Kasi alam ko po na sila man po, even Sister May, mga kapatid, alam nila pag ako naglalabas ng talagang nagbo-burnout na. Kaya, itong matuwid na pamumuhay, hindi siya madaling gawin. Kailangan po natin ng advice. Kailangan po natin ng payo ng mga nas nakakatanda sa atin. Kahit kaedad mo, basta malakas siya. No po? Siya po ay talagang pinalakas ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Amen? So sa ganitong kaparaanan, doon natin matutunan ang kung paano mamuhay ng matuwid sa pamagitan ng tulong ng bawat isa. Amen? Kaya sa pananalangin dito, ipag-pray natin. No po? Ang lagi ang bawat isa. Maging malakas sa lahat ng pagkakataon upang mapagtagumpayan niya ang pagsubok sa buhay. Number 2, seek guidance and instruction. Ano po ang hinahanap natin dito nga guidance o instruction? Siyempre, word alone. Scripture alone. Salita lang ng Panginoon ang hinahanap po natin dapat. Amen? Dapat tayo po'y nagbabasa, nagde-devotion. Amen? Without word of God, paano tayo? Kaya sabi ng John 15, tama? Na sa verse 5 to 7, apart from me, we do nothing. Amen? Kaya lagi dapat tayo nagsasaliksik kung ano yung kaparaanan ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi po dito sa James chapter 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Sa pagkakataong kulang tayo sa kaparaanan, paano manalangin? Kulang tayo sa salita ng Panginoon, tumakbogod tayo sa hotline. Ang Panginoon sa salita niya. Amen? Huwag po dapat tayo napapanghinawa sa paggawa ng mabuti. At ang mabuti niyan ay unahin natin sa pagbabasa ng Biblia. Amen? Seek first the kingdom of God. Yun po yung tinuro ng ating Pastor Merlin. Unahin ang karya ng Diyos. Ang kanyang katwiran. Amen? Kaya kapag wala ang salita ng Diyos sa puso at isip ng isang tao, tama? Ay mapapariwala, mawawala dun sa linyahin. Maaari bang patakbuhin ang isang kotse, ang isang sasakyan, o maging ang bicycle kung square ang gulong? Hindi naman po tatakbo yan kung square siya, tama? Tama. Or kahit octagon pa yan, nonagon, tama? Hindi siya tatakbo ng normal. Pero sabi nga ng salita ng Panginoon, kung siya ang magiging kaparaanan ng buhay ng isang tao o maging mabuti ang pagtakbo niya sa buhay, lahat mapagtatagumpayan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Parang masyadong seryoso. Hallelujah. At very simple, basic lang yan. Siyempre tayo bilang mga mananampalataya, huwag natin ihiwalay ang pagde-devotion sa buhay. Amen? Kailangan hindi lang kung darating lang yung Daniel fasting, tama? Di ba? Meron tayong nilaunch ngayon na kailangan mag-ano yun. So, hindi lang dapat sa pagkakataon na kapag meron tayong pinafasting, doon lang tayo magsasaliksik ng Word of God. Dapat every in our lives, kailangan nagsasaliksik tayo. Nag-aayuno tayo, tama? Amen. Hallelujah. Challenge sa buhay ng mananampalataya. And number 3, confess and repent. Sa pagiging matuwid na pamumuhay, kaya nga, hindi pa tayo perfecto Pinapabanal at pinatutuwid pa lang tayo ng Panginoon. So we have to confess our sins. Amen? Na sinasabi ng 1 John 1:9, lagi na lang ito ginagamit. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at nilinisin niya tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen? Tandaan po natin mga anak, ang Panginoon si Kristo, kaya sa Kanya binigay ang kapamahalaan, ang lahat ng kapangyarihan maging sa langit sa lupa. Kasi po bakit? Kahit po siya ay naging tao, maraming pagsubok duman sa Kanya. Amen? Huwag po sasabihin ng mga pilosopong tao na, paano din niya matatagpumpayan? Ang mundong ito, Diyos siya. Hindi ho. Malinaw ang sinasabi ng Biblia. Siya po ay nagkatawang tao.
namuhay ng alipin at normal. Amen? Mahirap. Walang kakayahan. Hindi niya inari. Pagkos kaya niya. Sa Matthew 4 pa lang, hinamon na siya ng kaaway, ng dyablo. Diba? Kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, bakit hindi mo gawin na tinapay ang mga batong ito? Ginantian siya ng Panginoon, nasusulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao sapagkat sa bibig na nagbumutawi sa Panginoon. Amen? Salita ng Lord, word alone. Amen? Na kapag dumarating ang mga tukso sa buhay, kailangan natin mapaglabanan. At kaya ako binigay ang authority sa ating Panginoon Jesus kasi wala siyang batik. Kapintasan. Amen? Kaya itong ating ginagawang paghingi ng kapatawaran sa Panginoon, hindi lamang po isang beses. Hindi naman po natin sinasabi na mamuhay tayo alagi sa kasalanan. Iba yung hindi sadya at sa sinasadya. Sabi ng Bible, Romans chapter 6, verse 6, di ba? Huwag na tayong manatili na magpasakop o magpaalipin sa kasalanan. Kung sumasagana, verse 1 ng chapter 6, kung sumasagana ang biyaya tabag ng Diyos sa atin, mananatili ba tayo sa pagkakasala? Sabi ni Pablo, hindi. Amen? Malinaw po yan. So, sa ating mga kasalanan na nandito pa sa loob ng katawan, na hindi naman natin na sinasadyang mangyari. Halimbawa, natalisod ka lang, napamura ka. Hindi mo sadya yun. Dahil sa katawan, lupa pa tayo eh. Amen? So, di ba? Eh, ako nga, nung nag-basketball ako nung last time eh. Hindi ko na, pag-layup ko, kumapos kuya. Pag-layup ko, anak ng kamoted bagging naman. Diba? Pero hindi man totally sobrang bigat na mura. Yung mga slight lang na ano. Para mabigat? Secret. And I'm encouraged naman na magpatuloy sa pagkakasala. Ang ibig lang pong sabihin ni Pablo, nasa katawan lupa pa tayo. Marami pang binabago ang Diyos sa atin. Amen? Mapalad lang tayo dahil alam na natin kung anong kalooban ng Panginoon. Kumpara sa mga pagkakataon na hindi pa tayo kumikilala, lahat ng kabalastugan, lahat ng mga bagay na makamundo ay ginagawa natin. Amen? Salamat sa kabutihan ng Panginoon dahil patuloy niya tayong binabago. Amen. Hallelujah. At number 4, practice a lifestyle of righteousness. Kailangan po natin i-practice, pagsanayin na mamuhay ng matuwid. Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Wala naman po tayong relasyon sa Diyos nung panahon. Salamat sa biyaya at habag ng Panginoon, meron siyang mga ginamit, instrumento, upang po tayo ay kumilala sa Panginoon. Amen? Alalahanin po ninyo sino po yung naging daan para po tayo kumilala sa Panginoon. Ako po, ang naging daan, asawa ko. Ako po ay purong RS, RC. Ano po? Wala akong alam sa mga ganitong kaparaanan ng Diyos. Sabi ng asawa ko, ex-girlfriend ko na lang. Pumunta ka na lang para maintindihan manawaan mo kung ano talaga yung naisiparting ng Diyos. Okay. Mansari po namin yun. Umatin po ako. At saksi, lagi ko sinasabi, saksi ang poste na ito, ang entablado na ito, sa pagbabago sa aking buhay. At naganap po ang kalooban ng Panginoon. Ang panawagan po niya. Amen. Sino mag-aakala? Amen. 14 years ago, nandito na po ako ngayon. Sa harapan ninyo at sa templo at pulpito ng Diyos. Na dating nakikinig lamang ng kanyang salita at ngayon, glory to God, sinishare ko na ang kanyang kabanalan. Amen. Palapalan natin ang Panginoon. Kung ipapaubaya natin sa Panginoon ang ating buhay, kung isusuko po natin ang lahat ng ito, doon natin matutunan pakonti-konti yung matuwid na pamumuhay. Hindi man natin maperfecto sa isang araw, but somehow, someday, mangyayari po ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng 1 Peter, kung ang mga mananampalataya nga ay hirap ng iligtas, yung pa kaya yung mga walang relasyon sa Diyos. Amen? Kaya tayo po, praise God, napakapalad natin. Sa dami naman po ng mga tao sa labas, bakit iilan lang po tayo dito? Amen? Kung kalooban ng Diyos, sa kaparaanan na tayo gawing instrumento
Amen. Na dapat tayo po ay humayo at ipamalita ang kabutihan ng Diyos. Amen. Gamitin po natin instrumento ang ating buhay. No po? Gawin tayong disipulo ng Diyos. Ambasador, no? Ng mundong ito. As a represent po ng ating Panginoon. Amen. Salamat po sa buhay ni OIC, Mrs. Nailing. No po? Nabigyan po ng pagkakataon na maging West po ang pao. Ang ganda po ng ginagawa ng Diyos. Hallelujah. Marami pong nababago na aspeto ng pamumuhay. Natuto silang humingi ng tawad, magsisi sa kanilang kasalanan. At yan po ang pinaka-the best. Hindi ko pa man po mahingi yung tuwid at yung tuloy-tuloy na kanilang pagsunod. Ang importante, naririnig nila ang salita ng Panginoon. At ito lang po ang dapat nating pangahawakan. Huwag po nating sukuan ang mga tao. Amen. Palapatin ng Lord. Hallelujah. Sa ating buhay, lahat po dapat iniluluhod at ipinapanalangin. Wala pong instant noodles. Alam ng Diyos ang puso po natin. Amen. And number 5, prepare for prayer. Napakadali lang po yan. Sa paghanda ng pananalangin, ang sinasabi ng Matthew chapter 6, verse 5 to 6, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mapagkungwari na mahilig silang manalangin na nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Verse 5. Amen. Kaya po yung ating pagtayo po dito, hindi lang po yung kung ano yung nakikita po natin sa gilid okay lang. Pagka halimbawa, gaganon-ganon na siya. Gaganon-ganon rin. Diba? Hindi ho. These things about sa personal commitment natin sa Lord. Yung intimacy, yung malalim, yung pagkilala, yung intimate relationship, yung ano ka sa harapan ng Diyos. Ano tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Hayaan mo magluha. Kahit magtulo-tulo na yung ano man tutulo dyan, hayaan mo siya. Let it be. Ikaw din, someday. Amen? Sisigaw ka na sa Diyos. Na tama yung puso mo sa pananalangin. Amen? At napapanahon na po na kailangang ipanalangin natin ang lahat ng bagay. Ipaglaban natin ang lahat ng bagay. Amen? Sa verse 6 sabi dito, ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Isara mo ang pinto, saka manalangin sa iyong ama na hindi nakakakita. At ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo, ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Amen? Hallelujah. Yung sinasabi na true faith alone. Sabi nga ng Hebreo chapter 11 verse 6, hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga lumalapit ng walang pananampalataya. Because binibigyan niya ng gantimpala ang mga taong lumalapit na mayroong pananampalataya sa Kanya at kumikilala. Amen? Through prayer, may faith ba tayo? Kumikilala po ba talaga tayo sa mapagpalang Diyos? Na gumagawa ng himala ng lahat ng bagay? Amen? So sa pananalangin, hindi yung eme-eme lang. Hindi po ito yung etos lang. Di ba? Kailangan yung prayer natin talagang totoo. Ipinapakita, ipinapadama, no? Yung sinseridad natin sa pananalangin. Na kahit lumuhod ka na, hayaan mo. Luluhod ba ako? Kailangan hintayin ko lang sila. Huwag. Kung kinakailangan lumuhod, luluhod. Amen. Sa Bible na di ba, yung mga talagang genuine prayer nila, yung talagang, ang mga tuhod nila talagang nasusugat na. Para lang ibigay sa Panginoon ang lahat ng kanilang inihiling. Amen? Hallelujah. Kaya po dapat, yung ating panalangin ay totoo. Kaya po mamaya maghanda po tayo lahat. Dahil ipapanalangin po natin ang lahat ng bagay sa Panginoon. Number 6, prayer with faith and hope. Para pabalisin na lang po natin dito. Ano po? Pananalangin na may pananampalataya at pag-asa. At nabanggit ko na nga po sa Hebreo chapter 11 verse 6 na kailangan sino man lumalapit ay dapat may pananampalataya sa Diyos. Amen? Hindi tayo lalapit na pang kilala lang natin siya. Okay? Alam natin na siya ay makapangyarihang Diyos. Hindi lang po dapat ganun. Amen? Dapat nakikita sa atin yung totoong pananalangin. Amen? At number 7, lastly po, seek God's guidance and protection. Amen? 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at naghahalig-aligid na naghahanap ng malalapa. Sa mundong ito, ang dami nating battle. Ang daming battle. Kahit sa sarili natin po, may battle tayo. Sabi nga po nung devotion ko na karan, who am I? In the sight of God. Sino tayo? Ako sa paningin ng Diyos.
kamusta po tayo pag tayo na lang po mag-isa? Amen? Na sa ating pag-iisa ba, kasama natin ng Diyos sa bawat laban? Hinihingi po ba natin yung guidance and protection ng Lord? In the simplest ways na, Lord, tulungan mo po ako sa bawat pagsubok na aking nararanasan. Amen? Na dapat na bawat laban, no po, mahirap ipaglaban ng iba kung ang sarili po natin hindi natin kayang ipagtanggol. Tayo po mismo yung mga battle na sa buhay. No? Marami na rin tayong pinagdaraanan. Amen? Doon pa lang sa magpipray tayo, battle na agad kung gagawin po ba natin o hindi. Amen? Battle na po ba yung a-attend ba tayo sa mga gawain o hindi? Ang daming battle. No po? Kaya dapat sa bawat laban sa mundong ito, ang sinasabi ng Romans chapter 8, sino makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Ang kaguluhan ba, ang kagutuman, ang pagwawasak? No po? So sa kabila ng mga kaguluhan, ng mga pagsubok, alam natin yung pananampalataya natin matibay. Sapagkat ang pundasyon ng ating paniniwala ay sa ating Panginoong Jesucristo. John chapter 16 verse 33, I overcome the world. Kayo'y makakaranas ng mga pagsubok, kaguluhan sa mundong ito. Ngunit bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Napagtagumpayan ko na ang mundo. Amen. Kaya sa ating pag-aaral na ito, yung preparation for a righteous prayer po, yan po ay magsasaad kung ano po ang ating itinatalaga. Kung ano po ang sinasabi ng ating mga puso. Na kapag once na tumayo na po tayo mamaya, itodo na po natin. At sa salitang unity, sa iisang espiritu, na tayo po'y mag-uugnay-ugnay. Na mag-iisa lamang po ang ating nais. Na walang sambit ang ating puso't bibig, kung hindi, yung katagumpayan na makasama natin ang Panginoon sa bawat hamon sa buhay. Amen? So we have to prepare. Handa na po ba tayo? Tayo po'y tumayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin yung salitang pagkakaisa. Amen. Tayo po'y magkabuklod-buklod sa iisang espiritu. Pag-isahin ng Diyos ang desire ng puso ng bawat isa. Kung ano ang puso ng Panginoon, na sinasabi ng 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me as an imitate Christ. Kung ano ang kalooban ng Diyos na ipinapakita ni Apostol Pablo. Ephesians chapter 4 verse 4, na sa kabila ng mga pagsubok na dapat lagi kang masaya. Masaya na kahit may problema, mananalangin tayo. Na kahit maraming battle sa buhay, mananalangin tayo. Dahil kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Sabitin ito, Panginoon, minsan pa, O Diyos, pagkaisahin po ninyo ang aming puso. Pagkaisahin po ninyo ang aming puso't isipan sa iisang espiritu, Panginoon. Lord, we believe yung objective, Lord, ng Citizens Battle Against Corruption. Pwede rin namin gamitin, Lord, yung Christians Battle Against Corruption through evil powers. Na kailangan namin mapagtagumpayan ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming mga buhay. And we believe, Lord, sa pagkakaisang ito, hindi lamang po ng bayan ng San Simon ang iyong babaguhin, Panginoon, kundi ang buong bayan ng Pampanga, ang buong Pilipinas at ang buong bansa. Kung mayroong tunay na pagkakaisa ang mga tao, ano man ang mga lahi, O Diyos, let it be, O God. Ikaw ang maging sentro ng aming mga buhay. Hallelujah. Worship you, God. Sumasama sa iisang Diyos, hinahanap namin kaligtan ang iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hatid
dalangin, kami kataguin. Yes, oh God. Nais mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Come on, church. Ibigay na po natin yung best sa Lord. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong Iparanas mo. iparanas mo. Yes, Lord. Kumikilos ka na sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, gamitin niyo po ang inyong mga anak. Hallelujah, Lord. Makipag-pray ka sa iyong mga anak. Iparanas mo, Diyos, sa iyong pagpapala. In Jesus' name. Hallelujah. Ang buhay nito, Panginoon, ay nakalaan lamang sa iyo, Diyos. Siyang tagarabang pagpagkarabang. Siyang pagpagkarabang. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord. Dakila ang iyong pangalan, Panginoon. Dakila Ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Yes. Hallelujah. Yes. Come on, pray for the Spirit. Pray for the Spirit. Ora babalakatayalaba. Shatakarabakakakayalaba. In the name of Jesus, we prepare of our heart and minds to you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong mabuting salita na itinanim niyo po sa bawat puso, Panginoon, ng iyong mga anak. Nakahanda na po kami, Lord, na manalangin. Hallelujah. Nararapat lang na gamitin namin ang aming mga dila sa pagpupuri sa iyo, O Diyos. Hallelujah, Lord. Hindi mo po kami bibiguin sa lahat ng aming mga nais sa buhay, maging sa aming mga pananalangin sa gabing ito, Panginoon. Inihandaan niyo na po ang bawat isa at naririto po, Lord, kami muli upang sambahan ka at purihin. To God be all the glory. Hallelujah. Hallelujah.